Thank you. I'd like to finish this. Do you have something to say? Ano sasabihin? Yes, sir, Ayaw? Mr. Chairman. Just a clarification po. Yung pong nakikinig ako dito every time po, ang sinasabi sa opisina, ang binabanggit po, heinous crime section. Heinous crime section. Section ng mga karumal-dumal. Ang totoo niyan, heinous crime investigation section. Nag-iimbestiga ng mga karumal-dumal na krimen. Kasi po baka ma-misquote ng mga tao po na heinous crime section lang, eh may investigation pa po. Tama yan. Okay. Mr. Chair, ako po'y nababagabag po doon sa one of the statements made by Senator De Lima. Yes. Noong pong sabi niya na kami po sa heinous crime, hindi ko lang quote unquote, na every time po kami lumalabas ng opisina namin, just para pong mga predator kami na naghahanap ng papatayin. Hindi po totoo yan. In fact, I have some remarkable accomplishments. The heinous crime investigation from 2001 to 2002. Ito lang po yung na-retrieve kong record ko po. At sa mga operation po namin, during raids, dalawa po kami na tinamaan doon sa raid namin on illegal drugs. May tama ka rin. May tama po ako sa Saan ang likod. tama mo? Dito po sa likod, Your Honor. Yung Serious? kasama ko po, Serious? medyo malapit lang po sa baga. Hmm? Ito po, talagang totoo yung sinasabi ni Presidente na once magre-raid ang pulis, tsaka yung re-raidin, yung subject, bangag, talagang lalaban yan. Talaga namang alam na nyo bilang pulis yan di ba? Opo, yan. Meron ba tumutok sa'yo para magpulis? Meron ba namilit sa'yo para magpulis? Wala po. Gusto mo magpulis dahil gusto mo magsilbi. Opo, So, kasama sa trabaho yan. kasama po. Tama. Pero, yung sinasabi niyo dyan, dapat lamang. In fact, gusto ko sabihin mo dito yung mga nakuha mong awards. Because sabi nga namin ni Senator Lacson, kanina tinatanong yung isang pulis dito, meron ka ba mga kaso? Ang sabi ko sa kanya, may bihira ang pulis na magaling na hindi nagkakakaso. Tama po yun, Your Honor. Do you agree with that? Yes, I Do you agree. agree with that? Yes, Your Honor. Alright. General Bato, do you agree with that? Very much, Your Honor. Lahat kayo may kaso. Dami kong But kakamit, Your Honor. that's the way it is. When you do your job in this country, tatamaan ka. If you do not do your job, tahimik ka lang, wala mangyayari. You have to be aggressive, ika nga. And that's why, siguro, ang panganawang ngayon, matagal na wala nangyayari, ngayon may nangyayari, kahit na paano may nangyayari, kaya maraming kapanalig ang presidente. Pero, ang sabi naman ng iba, huwag naman masyadong agresibo dahil dapat hindi tinatapon yung batas sa labas ng bintana. Yun ang kinakatakot natin dito sa inyong dalawa. At sinasabi nyo, hindi nyo ginagawa yan. Yes, Your Honor. Thank you. All right. We will do... Mr. Chair. Yes, ma'am. Mr. Chair, Please. with your permission, I just find it rather bothersome, if not disturbing, yung sinasabi nyo nga po kanina, and I'm addressing this also to the Police Director General De La Rosa, na kung yan si Edgar Matobato, sabi nyo, pumupunta sa opisina nyo na fully armed, may M14 ba? Important po. N14, may grenada pa. Pwede ba yun? Hindi nyo aarestuhin? No one bothered to arrest him? Meron bang MR yung baril niya? May lisensya? Hindi namin alam, Your Honor, kasi membro man siya, nag-duty man gud siya na bilang isang gwardiya dyan sa Almendras Gym. CSU, Yes, Your Honor. Civil Security Unit. Yes, Your Honor. Kaya hindi na lang namin, M14 and grenade? hindi na lang namin pinabayaan na lang namin kasi si issue man, Civil Security Unit. Ito nga sinasabi ko palagi, with your permission of Senator De Lima, in some places in our country, depende kung sino ang nagpapatakbo. Pumunta ako sa Basilan, kinuha ko yung mga hostage doon, pumapasok ako, ang dami may baril, lahat may baril. One time, kasama ko, the late Senator Cayetano, pumunta kami sa Lanao
del Sur. Hindi kami makapasok sa Iligan. Pumunta kami doon sa isang lugar, yung Mabanag ba yun? O yung pinagpatayan ni Chief Justice Jose Abad Santos. Malabang. Kaliwat kanan, may baril. At that time, I was carrying a 9mm doon sa aeroplano. Sabi ko, kukunin ko, lahat nakabaril. Pinagtawanan ako eh. Ang sabi ng tao, sir, wag na, ginagamit lang yung pistola dito pagka mapapaligiran ka na, babarilin mo na yung sarili mo. Bakit hindi na-implement yung gun ban? Kaliwat kanan doon, may baril. Yan ang gusto ko malaman kay General De La Rosa. Bakit yung iba, more equal than others, more armed than others? Is that wishing for the moon? Nakita ko nung araw, nagpunta ako doon sa Sulu, yung task force comment, may isang general, it will come back to me. Pero he had posted checkpoints everywhere around Hulo. Wala makapagdala ng baril around Hulo. Sabi ko sana unti-unti, papunta na doon sa Indanan, papunta na doon sa Patikon, kung talagang i-implement kung gusto, magagawa. Pero bakit everywhere you go, kung magkabisan, kanya-kanyang may dala ng baril doon sa, especially in Mindanao, in certain areas in Mindanao. Your Honor, I can speak only for Davao City, Your Honor, since I was assigned there for a very long time. But you are aware of what I'm saying, right? Yes, Your Honor. In but some areas, right? in some areas, Your Honor. But for Davao City, Your Honor, for the record, when I was the chief of PAOK-TIP, Eastern Mindanao, under Senator Lacson, before, the then General Lacson, he gave me instructions to arrest private armed groups. So whenever warlords coming from Cotabato City, getting inside Davao City, pag monitor namin, Your Honor, dinidisarmahan po namin, Your Honor. At yan po ang dahilan at marami akong kaso. Dahil nung natanggal si President Estrada, Your Honor, binalikan ako lahat ng aking mga pinag-aresto noon. Kinasuhan ako ng mga harassment cases dahil na-touch yung pride nila. Dahil sa Cotabato, Maguindanao sila ang siga. Pagpasok na sa Davao, dinisarmahan ko po silang lahat. Sir, I just have one last question for this sa ating ngayon, bago ako dismiss ng witness ito. Halimbawa, ang sinasabi ko, apply ko hinaing ng lahat. Tatandaan niyo yung binaril ng isang supposedly reservist. Nakakotse siya, naipit siya, nakabisikleta. Nagsuntukan sila nung hindi niya matalo. Kinakamay siya, napikon siya, bumaba pa siya. Point blank, binaril niya. Yun ang sinasabi natin na kung hindi kikilos ang pulis, kung walang CCTV, puro sisi abutin ng pulis. Yung mabuting ginagawa ng pulis, mabubura kung hindi mahuhuli ka agad yun. At sa akin, kwentong kutsero yun, tinakbo niya, dinala niya yung kotse, iniwan niya sa bayo niya, nagpunta siya doon sa Sorsogon, di umano, sumurrender siya. Ewan ko kung totoo yun o hindi. Pero nakakapagtaka, bakit ka susurrender doon, samantalang pwede ka naman sumurrender dito? Sinasabi ko, para bang yung iba, meron talagang mas lamang kaysa sa publiko. Ang turo sa akin nung ako'y mag-mayor, sabi sa akin ni Colonel Figueroa, sa office ni Senator Rin ng araw, pag pinayagan mo isa, payagan mo lahat. Pag hindi mo pinayagan ito, huwag mo payagan lahat. So, ang tingin ko, kaya nangyayari ito, tagilid ang enforcement natin. Anyway, that's all I just wanted to manifest here, Mr. Kwan. So, we shall now, thank you very much. So, Chair, just one clarification before they go. Tanong ko lang kung pareho yung laod property sa MAA Quarry. Yung quarry na laod, yun din ba yung MAA? Or magkaiba yan? Yung laod, sir, at saka yung laod quarry, pareho lang yun, sir. Isa lang yun. Pero yung pagsabing quarry, address, parang kay yan, sir. With the permission of Senator Allen, I Yes. can answer that. It's the same po, because it's Laod Firing Range, but used to be a quarry. Laod because it's owned by Bienvenido Laod, and it's located in Barangay Maa, Okay. Davao City. Thank you for that. And that is in Davao City, not in Samal. Davao City, Your Honor. Okay. Nakapunta na ako ng ilang beses sa Samal, pero hindi pa ako nakakasakay ng ferry. Yung ferry doon, may parang roro, pwede mo isakay yung sasakyan. Yes, Your Honor. Pero yung sasakyan, pag sinakay mo, as usual, i-inspect mo. Yes, Your Honor. Okay, kasi ang storya ni Mr. Matubato, dinukot nila sa Samal
pero doon nila pinatay sa laod. So, hindi niya matatransport yon from Samal to laod nang hindi sinasakay sa ferry unless may speedboat siya na kasya yung van o sasakyan. But ang sabi niya, dinala muna sa PAOK TF. So I just want to put that on record, then maybe we can ask to clarify it, Mr. Chair, just for the consistency of the testimonies. Point well taken. Point well taken. Senator Soto would like to ask a question. Just one But question. do you agree with the statement made by Senator Cayetano? Yes, Your Honor. General? Yes, Your Honor. Pero yung dinala sa Octave, Your Honor, I categorically deny na walang dinala doon sa opisina namin, Your Honor. Okay.